Kinondina ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang pagsibak sa 35 na mga personay ng kapulisan kasama na ang 6 na station commanders at City Director Colonel Richard Badaang sa kanilang mga pwesto. Ang nasabing hakbang may kinalaman sa investigasyon sa bypass operation na nagpakita na may pag-abuso sa kapangyarihan mula sa matataas na opisyal. Ayon kay Mayor Duterte na ang Davao City Police Office ay palagi nang papakita ng pagka-epektibo upang mapanatili ang katahimikan at kapayapaan sa Davao City, kung saan ang record nagpapakita ng 69% ang pagbaba ng krimen kung ikumpara noong Mayo 2023 at ngayong Mayo 2024. Ito ang tagumpay na nagpapakita sa dedikasyon at kakayahan ng ating kapulisan. Dismayado si Mayor Duterte sa nasaksihang mga hakbang na nakagambala sa trabaho sa loob ng ahensyang nagpapatupad ng batas. Sinabi ni Mayor Duterte na ang kanyang aktibong pakikilahok ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pakipagtulungan sa kapulisan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Davao City. Ang mga huling hakbang na ito na ginawa laban sa mga natanggal na tauhan ay salungat sa diwa ng pagtutulungan at pagtitiwala sa isa't isa na mahalaga para sa epektibong administrasyon at pagpapatupad ng batas. Mariing tinutulan ni Mayor Duterte ang anumang hakbang na sirain ang pinaghirapang pagtitiwala sa pagitan ng komunidad at tagapagpatupad ng batas. Nanawagan ngayon si Mayor Duterte para sa isang bukas, malinaw at may pananagutan na paghawak sa kasong ito at ang agarang pagbabalik sa tungkulin ng mga opisyal na hindi makaturunganong tinanggal sa kanilang mga posisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa advisory ng LGU Morong, mahigpit na ipinagbabawal ngayon dito ang pagsusibing, pangisda at anumang uri ng gawaing pandagat dahil lubang napakadelikado ngayon sa malalaking alon at agos na nagaganap sa karagatan. Bantay sarado ito ng PNP at binalaan na din ang mga may-ari ng mga beach resort na huwag papayagan na lumusong sa dagat ang mga una nang naka-check-in na turista. Inaasahan ng LGU na susunod ang lahat sa advisory upang walang magbuwis ng buhay pag ganitong may kalamidad. Para sa ABC TV Network News, ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! Halos magdamag na naranasan dito sa Central Pangasinan ang panakanakang ulan kagabi na ikinatuwa naman ng mga magsasaka dahil sa nadiligan ng kanilang bukirin. Pero sa bayan ng Mangaldan, isa ng mga rider ang ngay ginagamot pa sa ospital sa Dagupan City matapos itong maaksidente. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Gabatan, alas 8 kagabi sa Barangay Poblacion, Sumimplang, ang motorsiklong minamanihon ni alias Roger, 26 anyos, dahil sa madulas na daan. Buti na lamang niya at nakahilmet ang biktima kaya hindi nasugatan ang ulo at mukha nito. Gayon pa man, sugat sa iba't ibang bahagi naman ng katawan ng tinamo ni Roger na naisugod agad ng LGU ambulance sa paggamutan kung saan ay nagpapagaling pa ito sa ngayon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Binayagan ang biyahe ng barko sa pantalan sa Ali Northern Samar matapos na matigil dahil sa bagyong Siagon. Noong araw ng Sabado, ayon sa report, alas 8 ng gabi binayagan ang biyahe batay sa inilabas na advisory ng Coast Guard. Ipinatupad naman sa Region 8 ang no-sail policy upang maiwasan ang pagdami ng may stranded ng mga pasaheros sa mga pantalan. Sa report naman ng OCD, noong araw ng Sabado, 386 na mga pasahero ang stranded sa buong rehiyon at 499 ang rolling cargos, 11 vessels at isang motorized bangka. Nakapagtalaan ng power outages sa iba't ibang lugar, ngunit agad din nakabalik ang kuryente. Sa report naman ng DSWD Region 8 sa kanilang official na Facebook page, 5 pamilyang apektado at 20 individual ang pansamantalang nanirahan sa kanilang mga kamag-anak. Samantala, 4 naman ang naitala na totally damaged houses at isa dito ang partially damaged. Sa kasalukuyan maliwalas na ang panahon ngayon dito sa lalawigan ng Northern Samar. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino.